Hi guys! Welcome po sa ating YouTube channel at ang lulutuin po natin ngayon ay 2-in-1 kare-kare. 2-in-1 po sapagkat siya po ay crispy kare-kare at meron siyang tuwalya ng baka. Ang gagamitin po natin sa paggigisa sa kare-kare na ito ay ang butter. Kaya atin pong tunawin na ang butter. Ating pong ginamit ay butter para po level up ang ating kare-kare. At gaya po ng dati, ang gagamitin lang po natin sa pagigisa sa mga rekado ay bawang at sibuyas. Pagkaraan na nagisa na natin ang bawang at sibuyas at bumangon na ito at nag-golden brown, ay maaari nating ihulog ang karne na pinalambot natin at na-set aside ang dating sabaw. At ang ginawa nga pala natin sa ating karne ay yung kalahati ng ating pinalambot na karne ay ating pinirito para maging crispy. Kaya tayo talaga ay magiging 2-in-1. Gisa-gisa lang po natin yan at ang isusunod na po natin ay ang pinalambot naman na tuwalya ng baka. Tuloy-tuloy lang po natin ang paggigisa sa ating mga pinalambot na karne para po kumagat ang lasa, ang amoy, ang bango ng butter sa ating mga karne. So, ito po talaga ang magpapalevel up sa ating kare-kare. Magiging special po talaga siya dahil sa pamamaraan na ito. At pagkaraan po ay ilalagay na natin ang ating anato or ang ating atsuete na ibinabad sa tubig. At pagkaraang mailagay na natin ang ating atsuete, ay maaari na nating isunod ang mga sabaw. Yung sabaw na pinaglagaan ng ating pinagpalambutan ng karne. Ituloy po natin ang pagpapakulo hanggang sa lumasang maigi ang karne sa sabaw at ang ating mga ipapang ingredients ay maghalo-halo ng tuluyan. At pagkaraan po ay maaari na nating ilagay ang rice flour para po makapagpadagdag ng lapot sa ating kare-kare. Ang ginawa nga po pala natin sa ating rice flour ay ibinabad natin siya sa 1 cup ng tubig para po siya ay medyo lumambot na at madali nang maluto at ma-ferment na rin ng kaunti. At kapag nailagay na po natin ang ating rice flour ay maaari na nating itong haluin agad. Pwede na nating ilagay ang ating giniling na mani. Haluin po natin maigi at ituloy po natin ang pagpapakulo hanggang sa tuluyan na pong maluto at naging malapot ang ating kare-kare. At kapag nandito na pa tayo sa stage na ito na nailagay na natin ang rice flour at ang giniling na mani, ay maaari na po nating hinaan ang apoy habang hinihintay na nating tuluyang maluto ang ating kare-kare. At ganito po ang magiging itsura na ating gusto sa kanyang lapot, sa kanyang kulay. Ganito po ang nais nating ma-achieve at maaari na po nating ilagay sa ating lagayan. Ganito po ang ating gagawing presentation sa ating kare-kare. Atin pong ibablanch ang mga gulay gaya ng bok choy, ayan po ang pechay, ang sitaw at ang puso ng saging. Ibablanch lang po natin or ilalaga at ang ating pong talong ay ating pipirituhin. Gagawin lang po nating toppings ang lahat ng mga ating gulay na nilaga or binlanch. At ang talong po ay ating gagawin din toppings at ang ating pinrito na karne na ginawa nating crispy para po sa ating pagiging 2-in-1 ng kare-kare natin. Maraming salamat po at sana po ay natutunan niyo ang ating recipe ng special kare-kare. At kung meron po kayong katanungan, maaari po kayong mag-comment sa ating comment section. At ito po ang inyong YouTube channel, Cook and Bake 88. Maraming salamat po. Please share, like, and subscribe para sa ganito pang mga content. Maraming salamat po.